ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng mga pastors, magandang araw sa inyong lahat. At ngayon naman po ay makakasama natin ang ating kaibigan at mai-interview natin at makakahingi tayo ng payo, lalong-lalo na sa mga pastor na kaibigan natin na gustong mag-pioneering ng kanilang church, no? So, hindi na natin patatagalin mga kapatid, kausapin natin at alamin natin ang sikreto kung paano manatili na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon na nag-i-enjoy tayo. So, alamin natin dito sa ating kaibigan. Pastor, ano po ang pangalan nyo? Pastor Eli Sir Guardian po. Oh, si Pastor Eli. Eli. Yeah, Guardian. Guardian, no? So, nauuso yung mga grupo ng Guardian. Connected po ba kayo doon? Guardian, na. Original, na. Original Ayan, Guardian. na. Pastor, ilang taon na po kayong nagpapastor sa inyong ministry, Pastor? Nag-start ako mag-pastor talaga sa mission is 1996. Oh, matagal-tagal na, Pastor. Then nag-start ako mag-pioneering as independent 2005. 2005. 2005. So, saan po ang lugar nyo, Pastor? Sa bayan po ng Rizal, Palawan. Rizal, Palawan. Southern medyo, part ng Palawan. Southern part na, mga kaibigan. Medyo malayo-layo na yan. Pero, tumagal si Pastor doon. 2000, pioneer? 2005. Almost 20 years. 20 years as a pioneering. Pero, independent na ito, no? So, ang tagal na pala sa ministry nyo. Almost 30 years something na kung titignan. Kung pagsasama-samahin. Ayun. Sa 30 Pastor, ano ang sikreto bilang isang lingkod ng Panginoon na sa ganong katagal, ando doon pa rin kayo, naka-stay pa rin? Ano ang maibibigay nyo sa mga gustong mag-pioneer? Siguro, ang mapapayo ko sa mga gustong mag-pioneering, una sa lahat ay yung alamin mo yung disenyo mo sa buhay. Kasi minsan, ang iba gusto lang mag-pioneering, maglingkod, pero hindi niya alam kung yun ba talaga ang disenyo ng Diyos sa kanyang buhay. So, kapag alam mo kasi yung disenyo ng Diyos sa buhay mo, hindi ka bibitaw eh. Kahit anong pagsubok, anong maranasan mo. Nung una, nung nag-start ako mag-pioneering, maraming nagdi-discourage sa akin. Hindi tatagal kasi wala daw ako sponsor. Ganon. Pero salamat sa Panginoon, nag-start talaga ako mula sa simula. Pero ang ginawa ko, isa sa sikreto po na ginawa ko, kumuha ako ng mga pastor din na inari kong maging gabay din sa akin para ako ay lalago sa ministeryo. So, ibig sabihin, nag-aral pa kayo, Pastor? Na yung learning continuous? Learning continuous po yun. Wow. Tuloy-tuloy po yun. At katulad nga ng sinabi ng Biblia, kapag ikaw ay humayo, kailangan may kasama. Ayan, tama. So, nung nag-start ako mag-pioneering, kumuha talaga ako ng 5 pastor na maging kaagapay ko. Yun ang magbibigay sa akin ng guide, maliban sa Diyos, no? So, kailangan pa rin natin ng mga kapartner, mga kasangga. Kailangan natin ng ka-fellowship. Yes, para mas lalong tumibay. So, sa tagal nyo na, Pastor, sa pag-ministry, syempre marami kayong na-encounter na problem na medyo tingin mo mabigat. Ano ang sikreto kapag naka-encounter ng mabigat na problem? Siguro, example, Pastor, meron ba kayong na-encounter na isang problema na parang mabigat na... Una siguro, family. Okay. Pag ang pamilya kasi, lalo na pag wala ka supporter sa pioneering, family, una mo makasagopa pagdating sa problema. Okay. Pero wag lang tayong bumitaw sa pangako ng Diyos. Amen. Na
sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man kahit itakwil ka pa ng iyong mga mahal sa buhay. No? So, yun ang sikreto. Huwag tayong bubitaw sa pangako ng Diyos. Pastor, halimbawa sa mga miyembro natin na dumadaan sa tinatawag na pagsubok sa buhay, ano ang maipapayo niyo? Doon sa mga membro na dumadaan sa pagsubok sa buhay, una sa lahat siguro, lalo na isa kang pastor, at kailangan mo talaga ding na maturuan sila ng tamang daan, damang pagkakbang sa pananampalataya. Amen. Dahil yun ang pangako ng Diyos sa atin eh. Amen. Yung sa aking pag may mga membro na nadi-discourage at nawawala sa loob ng isang organization ng pananampalataya, yun ay hindi siya nagabayan, hindi siya natuturuan. Pero pag punong-puno siya ng turo, ng aral mula sa salita ng Diyos, walang bibitaw eh. Amen. Walang bibitaw. Anong verse, Pastor, ang pwedeng ma-share natin sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay natin dito sa ating programa na to? Anong verse ang pwedeng nilang i-share mo sa kanila, Pastor? Sa akin siguro trust in the Lord with all your heart Amen. and lean at your own understanding. Hallelujah. Kasi kapag nanalig tayo sa ating sariling kaalaman, sa ating lakas, ay mababagsak tayo. Pero kapag nagtiwala tayo sa understanding ng Diyos, wisdom ng Diyos, yun ang unang hiningi ni Haring Solomon. Wisdom. Wisdom. Amen. So, Pastor, halimbawa, doon sa lugar nyo, may nais pumunta sa inyong church, pwede mo na silang imbitahin? Ay, opo. Welcome po sa amin. Sa lugar po, ano po yung lugar nyo? Sa Barangay Puntabaha po, Rizal, Palawan. God's Kingdom Embassy International Ministries. Wow. O sa lahat ng ating mga kaibigan na gustong humingi ng payo, lalong-lalo na sa mga dumadaan sa problema, mga kapatid, payo na galing sa Biblia, ang mga pastor po ay willing mag-share sa inyo. So sa lahat ng mga taga-subaybay, maraming salamat. At sa lahat naman ng mga taga-subaybay na hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na. Thank you very much. Bye-bye!